Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Ilocos Norte. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa hilagang kanluran ng bayan ng Burgos. May lalim na 12 kilometers ang lindol na tectonic ang origin. Inaasahan ng aftershocks. Gumagamit pa ng disinfectant ang mga otoridad para mapigilan ang pagkalat ng African swine fever. Sa Bohol, binubuhusan muna ng disinfectant ang mga nakumpiskang pagkain na may sangkap na baboy bago sunugin. Mahigpit ang pagbabantay sa mga pantalan at paliparan para maprotektahan ang 6 billion hog industry ng probinsya. Hindi bababa sa 30 kilong baboy na ang nakumpiska, kadalasan ay dala ng mga pasahero galing Cebu. Meron ding nasita ng mga foreigner sa pagdadala ng mga pagkaing may baboy. Ayon naman sa Department of Agriculture, bahagi na talaga ng kanilang protocol ang paggamit ng disinfectant. Sa Carcar City, Cebu naman, nagsalo-salo sa iba't ibang putahe ng karning baboy ang ilang opisyal, mga meat vendor at lechonero. Pagpapakita raw ito na kontrolado na ang sitwasyon kaugnay ng ASF sa lungsod. Naapektuhan na raw kasi ang kabuhayan ng mga hog raiser at mga naglilitsyon doon. Sa ikatlong pagkakataon ngayong buwan, may nasabat na namang smuggled na asukal sa Subic Bay Freeport Zone. Aabot yan sa mahigit 80 milyong piso at idineklara raw bilang goma. Ayon sa Bureau of Customs galing Hong Kong, ang nakumpiskang halos 800,000 kilos na refined sugar. Nakapangalan daw ang shipment sa kumpanyang nasangkot na rin sa umano'y smuggling ng asukal, sibuyas at iba pang agricultural products na naharang naman sa Manila International Container Port kamakailan. Suspendido na raw ang mga permit ng kumpanya. Iniimbestigahan na raw ng customs kung iisang sindikato lang ang nasa likod ng tatlong magkakahiwalay na tangkang pagpupuslit ng asukal at iba pang agricultural products sa Subic Bay Freeport Zone. Sabi naman ng Department of Agriculture, sumulat na sila sa Department of Finance para alamin kung pwede itong ibenta sa Kadiwa stores. Humingi ng paumanhin ng Bureau of Immigration sa babaeng pasahero na naiwan ng flight pa Israel noong Disyembre. Inireklamo ng babae ang haba ng interview ng immigration officer na una nating ibinalita dito sa State of the Nation. Nag-viral ang kwento ni Cham Tanteras dahil bukod sa natagalan sa immigration interview, hiningan pa raw siya ng yearbook. Sabi ng BI, agad nilang inimbestigahan ang insidente at hiningan ang immigration officer ng full report. Nare-assign na raw sa back office ng ahensya ang immigration officer. Humingi rin sila ng pangunawa sa publiko. Kailangan daw nilang maghigpit bilang bahagi ng kanilang pagtugon kontra human trafficking at illegal recruitment. Ang karanasan ni Cham, naranasan din daw ni Rie noong Enero habang papunta sa Taiwan. Nang malamang dati siyang OFW sa Dubai, marami ring tinanong sa kanya. Sumailalim pa raw si Rie sa ikalawang interview o secondary inspection na nagtagal ng 1 oras at kalahati. Tulad ni Cham, hindi niya nahabol ang kanyang flight at kinailangang bumili ng bagong ticket. Hindi raw makontak ni Rie ang BI kaya sa ombudsman siya naghain ng reklamong grave abuse of authority laban sa 2 immigration officer. Wala pang pahayag ang BI sa kaso ni Rie. Good news sa mga motorista. May posibleng rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, 80 centavos hanggang 1 peso ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel or gasolina. Mahigit 1 peso and 50 centavos naman ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Ayon naman sa isang oil industry source, hanggang 1 peso and 90 centavos ang posibleng bawas sa kada litro ng diesel. Hanggang 1 peso and 20 centavos naman sa gasolina. Umabot na sa Calapan, Oriental Mindoro ang tumagas na langis mula sa MT Princess Empress. Agad na nilinis ng Philippine Coast Guard ang bakas ng langis na nasa dalampasigan ng Barangay Navotas. Nakita sa buhangin at oil spill boom ang tar balls
o langis na hugis bato na pinaniniwala ang bahagi ng tumagas na langis mula sa lumubog na barko. Bawal na ang pangingisda sa barangay. Samantala, 3 bagong testigo ang lumutang kaugnay sa pagkukumpuni ng MT Dorothy, ang lumang LPG marine tanker na binigyan ng makeover at naging MT Princess Empress. May design flaw o problema raw sa barko na dahilan kung bakit madaling nakakapasok ang tubig sa barko tuwing papalo ang malalaking alon. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng may-ari ng MT Princess Empress na RDC Railed Marine Services Incorporated. Pero nauna na silang tumangging magkomento sa alegasyong luma at pang-scrap na ang barko at sa alegasyong gagamitin dapat itong pangbiyahe ng buhangin. Pinag-aaralan na ng DOJ ang paghahain ng reklamo laban sa may-ari ng MT Princess Empress. Korean food pero ang ingredients ay Pinoy. Kung paano lutuin yan ang mga sa report ni Von Aquino. Kung ang mga pagkain Korean nga tinatangkilik dito sa ating bansa, paano pa kaya kung samahan ito ng sangkap Pinoy? Ang sayote na karaniwan ng ingredients sa mga putahing Pinoy, pwede rin palang isahog sa Korean dishes? Yan ang ibinahagi ng Korean Cultural Center. First in our menu, sayote bokum o stir-fried sayote na pwedeng gawing side dish. Ang mga hiniwa-hiwang sayote ini-stir-fry niya kasama ang sauteed onions at garlic ng 5 hanggang 10 minuto. I already put the garlic and onion first, then Binudburan din ng asin. Nilagyan ng red chili at sesame oil at ini-stir-fry pa ng 1 minuto. Pagkatapos ay nilagyan ng sesame seeds. Next, side dish, sayote jangaji o sayote pickle. Una, hiwain muna ng bite size ang sayote, sibuyas at pipino. Ihanda na rin ang 2 piraso ng labuyo at 2 piraso ng green chili. At para sa sauce, pinakuluan ng toyo, suka, asukal at tubig. Kapag natunaw na ang asukal, ilagay na mga gulay sa container at ihalo na rito ang pinakuluang sauce. Ang finished sayote pickle pwede raw tumagal ng hanggang 1 taon. Ayon kay Chef Lily Min, 3 yung basic na makikita sa hapagkainan ng mga Koreans. At ito yung rice, yung soup at yung kimchi. Kaya naman ngayon ay susubukan kong gumawa ng sayote leaves doenjangguk. Una, ilagay sa lutuan ng fish stock o yung tubig mula sa pinakuluang tuyo at kelp. Maglagay ng 4 na tablespoon ng soybean paste at chili powder at pakuluan ito. Pag kumulo, ilagay na ang sayote leaves, chopped garlic, patis at muli itong pakuluan ng 10 minuto. Lagyan ng green onion at pakuluan ulit ng 2 hanggang 3 minuto. 우리 국이 보충해주기도 하지요. So the soup is one of the basic Korean side dishes, and when you eat just rice, it's quite dry. But when you eat it with soup, it gets more softer, and it actually increases your appetite. And also, it can add the nutrients that are quite lacking from the rice. So ngayon natitikman na namin ni Chef Lily Min itong niluto kong sayote ip doenjangguk. Wow, correct. Okay? Oh, let's try. Try it. Wow, talagang masarap. 정말 맛있어요. Wow. 감사합니다. Salamat po. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga naitalang kaso ng scabies o galis sa Valencia City sa Bukidnon. Patuloy ang isinasagawang confirmatory test ng lokal na pamahalaan at DOH. Kabilang sa mga sintomas nito ang pangangati sa balat, mala-pimple na rashes na makikita sa katawan tulad sa anit, muka, leeg, paa at kamay. Mabilis itong makahawa at madalas na tinatamaan nito mga bata. Dry run exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue extended ng 1 pang linggo. Ayon sa MMDA, ito ay para bigyang daan ang pagsasaayos ng DPWH sa mga lubak na lane at para mas masanay ang mga motorista sa bagong polisiya. Sa linggo March 19 sana matatapos ang dry run. Umabot na sa halos 10,000 motorista ang nasitang lumalabag sa motorcycle lane sa 1 linggong dry run. Civil Aviation Authority of the Philippines nagbabala laban sa mga nagpapanggap bilang empleyado nila.
Ginagamit umano ang pangalan ni CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo para makakuha ng pera sa mga biktima. Hinihikayat naman ng CAAP na magsumbong sa kanilang tanggapan oras na magkaroon ng ganitong insidente. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinarayo ng mga turista ang isang natatanging falls sa Masbate. Alamin ang kakaiba nitong katangian sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa dulong timog na bahagi ng Ticao Island sa Masbate, matatagpuan ang isang paraiso. Ang talampas na ito, gawa sa limestone. Dinadaluyan ng tubig ang 60 talampakan na rock formation. Ito ang Katandayagan Falls. Ang fresh water, direktang bumabagsak sa kulay bughaw na dagat. Suwak din ito para sa diving. Ito mismo, trinay ko kung nung lumukso ako dyan, wala namang masyadong delikado kasi malalim ang dagat. At dahil mapanghalina sa mga turista, sinisiguro ng lokal na pamahalaan na ligtas ang mga darayo rito. Mayroon na kaming dinidevelop dyan ng mga security and safety precautions sa mga tourist spot. Meron kayong mga bantay dagat dyan. Ang ganda ng lugar, di raw dapat ipagdamot. Kaya ang mga bumibisita rito, hinihimok ang iba pa na dumayo at personal na maranasan ang Katandayagan Falls. Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May job opportunities para sa mga estudyante, high school, graduates at out-of-school youth sa Quezon City. Magkakaroon ng special job fair ang LGU sa March 21 at March 29. Sa mga gustong mag-apply, maaaring magpasa ng requirements mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. sa tanggapan ng Quezon City Public Employment Service Office sa City Hall. Kabilang sa mga trabahong pwedeng applyan ay housekeeping, barista, dining staff o server at dishwasher. Bukod sa mga nakasanayang destinasyon, may iba raw na mga sorpresa ang probinsya ng Benguet na swak ngayong papalapit na summer. Alamin yan sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Hindi lang kabundukan, kundi kailugan ang ipinagmamalaki sa Benguet. Isa na rito ang Adwagan River na matatagpuan sa barangay Ambuklaw sa bayan ng Bokod. Mga river adventures na, meron tayong mga wooden boat, rubber boats, bamboo boat o balsa, yung salbabida, meron din tayong bamboo bridge, yung night camping. Kabubukas lamang ng pasyalan ngayong buwan na timing sa nalalapit na tag-init. Kamakailan lamang ipinagdiwang din sa barangay ang Tilapia Festival. Nasa 50 kilos ng tilapia ang sabay-sabay na inihaw mga alaga mismo ng mga residente mula sa kanilang fish cages sa Ambuklaw Dam Reserva. Talagang kabuhayan ng mga barangay Ambuklaw, yun ang number 1. Malasa. Kasi i-compare mo sa iba, maputik. Pero dito, walang putik. Nagpabilisan din sa paglangoy sa Adwagan River. Patunay lang daw ito na kapag naalagaan ang kalikasan, tiyak na kasaganaan at kasiyahan din ang ibabalik nito. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 700,000 Pilipino ang tinatamaan ng tuberculosis kada taon, ayon sa Department of Health. Sabi ng DOH, 15% ang itinaas ng bilang ng tinamaan ng TB mula 2015 hanggang 2021. Batay raw sa ulat ng World Health Organization, nasa 60,000 na Pilipino ang namatay sa tuberculosis noong 2021. Paliwanag ng DOH, dumami ang nagka-TB dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic sa programa kontra TB. Kumaunti raw kasi ang nadetect at nabigyan ng gamot laban sa TB na mahalaga raw para mapigilan ang hawaan. Silent killer ang tawag ng DOH sa TB dahil marami raw ang Pilipinong namamatay rito pero hindi raw umano masyadong nare-report. Payo ng DOH, agad magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas ng TB, gaya ng pag-ubo, lalo na kapag may kasamang dugo, lagnat, pananakit ng dibdib at pagbaba ng timbang.
Isang registered nurse ang nakipagsapalaran sa lansangan ng Baguio City bilang isang taxi driver. Di lang yan, dahil isa rin siyang babae. Pusuan na yan sa report ni Joseph Moro. Sa Baguio City, may reyna ng kalsada. Babaeng taxi driver. Ate, kumusta po? Tama, babaeng taxi driver. Meet Nanay Veronica, 65 years old, at ang unang babaeng driver ng isang ride-hailing app. Sa trip to Baguio ng photographer na si Carl, agad niyang pinitikan ng mga larawan si Nanay. Ate, may experience na ba sa pagmamodel? Bakit? Mukhang modelo ba? kailangan ba yung nakaganyan? Pero si Nanay Veronica, isa palang registered nurse. Sinubukan ng pamamasada dahil bukod raw sa kumikita, Maging taxi driver ka, parang namamasyal ng buwan. kaya naman tumagal siya ng 11 taon sa trabaho. Pero aminado siyang may ilang pasahero talagang nagdadalawang isip na siya ang driver. Pag nakita nilang babae yung taxi driver, yung papara ng ganyan, tapos biglang gagan. Hindi niyo po naisip na ay babae ako. Puro lalaki yung taxi driver. Hindi naman, kasi nung tinanong ko kasi yung pwede akong kumuha ng lisensya na professional. Para saan daw, abroad? Di ho sir, magta-taxi driver. Bakit di pwede? Ako, pwede, basta makapasa ka. Naipasa ko. Panis. Sa kabila nito, tuloy-tuloy lamang ang kanyang biyahe para sa kanyang pamilya. Basta marangal na trabaho. Go. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. May isang Korean actor na paggala-gala sa Pilipinas. Sino kaya yan? Nandun na. Walang iba kundi si Choi Woo-shik. May report si Lars Santiago. Spotted ang South Korean actor na si Choi Woo-shik sa Navotas. At nakunan mismo yan ng netizen na si Lloyd Kathleen Parungaw sa labas ng kanilang bahay kahapon. Kumalat rin ang ibang larawan ng Korean actor. At ang komento ng netizens, the design is very Philippines dahil sa mga kable ng kuryente sa background. Hindi pa malinaw kung bakit nandito ang Korean actor sa ngayon. Nakilala ang K-actor sa ilang sikat na K-dramas and films tulad ng Oscar Award-winning film na Parasite. Jaw-dropping naman ang first solo music video ng BTS member na si Jimin. Yan ang Set Me Free Part 2, kung saan pinakita ni Jimin ang kanyang smooth dance moves. Ito ang first single sa kanyang debut solo album na Face na i-release next week. Samantala, ang K-pop group na NCT 127 may shift from music to graphic novels. Maglo-launch na kasi this July ang first officially licensed print comic ng K-pop industry, ang NCT 127 Limitless, na talaga namang inaabangan na ng mga fans. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Shout out sa mga Swifties na siguradong nakikijamming na ngayon sa 4 na bagong kantang ni-release ni Taylor Swift. Sa kanyang Instagram story, nag-anunsyo ang American singer-songwriter, kabilang sa mga tracks na inilabas ang re-recording ng 2012 soundtrack ng Hunger Games na Eyes Open, Safe and Sound featuring Joy Williams and John Paul White. If this was a movie, Taylor's version at ang never-before-heard song niya na All of the Girls You Loved Before. Maraming Swifties na masaya ngayong araw. Lalo na yung anak ko. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.